sabi doon sa title nga ng, sabi kanina yung title, transformation. Actually, nation transformation yata yun eh. Pero, paano natin matatransform yung nation kung tayo ay hindi pa natatransform? Kaya, transformation, para sa atin muna. Transformation. Ano ba yung transformation? Ibig sabihin, galing ka dito, pupunta ka rito, di ba? Ha? Transform, ibig sabihin, may pinanggalingan, may pupuntahan. Transformation. Means pagbabago. Ang pagbabago ay maaaring, tignan ko lang yung oras. Ang pagbabago ay maaaring mula sa mabuti, papunta sa patungo sa masama. Maaaring namang masama, patungo sa mabuti. Pagbabago yun, di ba? Pero dapat tayo bilang Kristiyano, ang isang pamuhay natin ay pagbabago mula sa mabuti, ay mula sa masama, papunta sa mabuti. Kasi yun ang tinuturo ng ating Panginoon. Yung tayo ay mabuti. Sabi doon sa Bible kasi, sabi doon. Sa Genesis chapter 1, sabi doon, nung matapos likhain ng Diyos ang lahat, sabi doon, Genesis chapter 1 verse 31. And He said, and He saw that it was good. Nakalagay doon eh. Yun, hindi na pala it was good. It was very good. God saw all that He had made, and it was very good. Yun, lahat po nang ginawa niya, all that He had made, it was very good. Kaya tayo, ginawa rin tayo ng Panginoon, di ba? Very good ba tayo? Amen. Amen! Kasi yung iba kasi, akala nila hindi tayo very good. Gusto pa nilang baguhin yung ginawa ng Panginoon. Gusto pa nilang mag-transform. Kilala niyo ba yun, mga nagtra-transform? Marami ngayon. Balitang-balita nga niya kasi sinusulong nga dun sa Kongreso at sa Senado yung kanya, yung law na yan eh. Yung magtra-transform ka eh. Kaya, sabi ng Panginoon po, very good yung pagkakagawa niya sa atin. Kaya hindi na kailangan mag-transform po tayo. Bakit ang tao ay nagtra-transform? Through mabuti sa masama o sa masama through mabuti. Dahil yun ay sa kanilang mga nakikita, dahil yun ay sa kanilang mga naririnig. Nakalagay po sa Psalm chapter 1, sa King James Version nakalagay doon, blessed is the one that walketh not in the counsel of the ungodly. Tumatawa kayo, bakit nakikita yung diba? Psalm chapter 1, yung King James Version nakalagay doon, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth is in the seat of the scornful. Sabi doon, nasa Tagalog na lang, mapalad daw yung mga tao. Chapter 1. Psalm 1. Psalm 1. Psalm 1 lang, Psalm 1. And his delight is in the law of the Lord. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Psalm 1. Yun. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of their scornful. Yan po. Dapat huwag tayong makikinig sa mga counsel,
sa mga payo ng mga ungodly. Lagi kong pinapangita yung madalas kasi ngayon yung sa Facebook na di ba? Sa YouTube. Napakalaki po na impact sa mga tao yung mga nakikita nila. Kaya lagi ko in-example, yun, mapalad ang tao hindi nakikinig sa payo ng masama, hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Yan. Hindi sila nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Ang unang-una kasing dahilan kaya nagtra-transform ang isang tao dahil sa mga nakikita, naririnig, at narinig, ano ba? Yung pang nakalagay dyan, yung mga nakakasama nila para, dahil nakakasama nila. Yun po ang nakalagay. Kung hindi raw natin gagayahin yan, kung hindi tayo makikinig sa mga tao na nagsasabi ng mali sa mga kanilang counsel, nakalagay sa verse 3, tayo ay, and he shall be like a tree planted by the rivers of water. Ganun. Magiging masagana po tayo. Shortcut ko lang, hindi po kasi yan ang verse natin. Ang pag-transform, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yan. Parang tao na nakatayo parang tree na nakatanim sa tubigan, sa rivers of water. Tapos, kahit lahat, ito ang maganda whatsoever he do, it shall prosper. Kahit anong gawin daw niya, ay nagpa-prosper. Para sa kanya na po yan. Ang verse po natin kasi ay yung key verse natin ay yung Proverbs chapter 16 verse 18. Tungkol po sa pride ito. Alam niyo po, yung pagta-transform, may dalawang paraan po yan Pagta-transform ka sa easy way o the hard way. Sino pong gusto mag-transform dito ng the easy way? Sino pong gusto mag-transform ng the hard way? Wala naman siguro, no? Kasi tayo kung gusto natin mag-transform, dapat easy way. Alam niyo po saan nakalagay sa Proverbs chapter 16 verse 18? Ang pride ay nangunguna. Go it before destruction. Ang ibang version ko kasi yan. Ang pride ay dahilan ng ang pride ay dahilan ng destruction. Sa Tagalog na lang, para mas maganda. Ang kapalaluwa ay umaantog sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay babagsak. Ayun. Alam niyo po kasi ang kadalasan na sa tao, kaya nag-transform siya ay dahil sa kanyang pride. Pag may ginusto siya, ay yun ang gusto niyang gawin, ay ginagawa niya. Hindi siya nakikinig sa counsel ng makadiyos na counsel. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa buhay o patotoo ng isang Bible character na hindi naman siya propeta o ibig sabihin hindi siya galing sa line ni Jacob, hindi galing sa line ni Abraham, pero nagagawa siya ng verse sa Bible, nagagawa siya ng patotoo. Siya po si Nebuchadnezzar. Kilala niyo ba si Nebuchadnezzar? Hindi nyo kilala? Hindi. Sa Book of Daniel po, sa Book of Daniel, si Nebuchadnezzar po, siya yung bumihag kila Daniel, siya yung lumusob sa Jerusalem, at dinihag sila Daniel. Alam naman natin siguro yung ito nila Daniel Dinihag sila Daniel, at tumira sa Babylonia. Si Nebuchadnezzar po ay
hari ng Babylonia. Anong katangian niya? Siya po ay matalino. Siya ay mataktika. Mataktika. Siya ay strategist. Alam niyo ba noong unang panahon kasi, na susukat yung kanilang kapangyarihan pag marami kang na-conquer na bansa, na-conquer na lugar. Doon sinusukat yung kapangyarihan ng mga hari noon. At sa hari ni Nebuchadnezzar, noong kapanahunan niya, siya ang pinaka-powerful na ruler noong kapanahunan niya. Nasa history po yan. Kung mahilig tayo magbasa ng history, nakalagay po ang pangalan po ng Babylonia at saka si Nebuchadnezzar sa history po. Makikita natin doon na si Nebuchadnezzar ay napakarami niyang kinakonquer na lupa na kaharian. Kaya makikita natin na siya matapang, matalino, magaling magplano, at more powerful. Malita ngayong pag sinabi kasi yung Babylonia na ginawa ni Nebuchadnezzar, yung kanyang kaya napakalaki ng tiwala niya sa kanyang sarili, napakalaki ng pagmamataas niya sa kanyang sarili dahil yung kanyang bayan, yung Babylonia, ay hindi malusog, hindi kayang talunin, hindi kayang lusubin, o napakahirap lusubin ng kahit sino. Dahil may ginawa po siyang wall doon, na ang thick ng wall niya, yung nakapalibot sa buong city, ginawa siya ng wall. Ang thickness ng kanyang wall ay 40 feet, 26 meters, 87 feet. Ito siguro, ilang meter to, Brad? Mula dito hanggang dito. Mga, 15. Ibig sabihin, isang ganito, tsaka bandaron pa, yun ang wall, thickness ng kanyang wall. Sabi nga sa history, doon daw sila, yung mga chariot niya, doon nagpapaligsahan sa taas ng wall, sa chariot niya. Kaya yun ang thickness, kaya hindi basta-basta malulupig yung city na yun, yung buong city. Hindi lang maliit na city na malaki. Na makikita po natin sa istorya kung titignan natin. Kaya tiwala siya, si Nebuchadnezzar sa kanya sarili. Pero, bakit nakagawa si Nebuchadnezzar ng itong point kasi yung chapter 4 ng tingnan natin, yung chapter 4 ng Daniel, bali si Nebuchadnezzar ang sasabi ko dyan. Yun ay patutuo niya. Sige, gawin natin. Gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang pahayag para sa mahaba kasi yan basahin natin ng mahaba. Sige, tuloy-tuloy natin. Ganito ang isinagot, kapayapaan nawa ang sumainyo. Buong kagalakan ipinapahayag ko sa inyo ang mga kababalaghan at himala na ipinakita sa akin ng kataas-taasan Diyos. Ang kanyang kababalaghan ay kamangha-mangha at kagilag-gilalas ang mga himala. Walang hanggan ang kanyang kaharian. Kapangyarihan niya ay magpakailanman. Ako si Nebuchadnezzar ay panatag at masaganang namumuhay sa aming palasyo. Minsan, nagkaroon ako ng isang nakakatakot na panaginip at mga nakakasindak na pangitain habang natutulog. Kaya ipinatawag ko ang mga tagapayo ng Babylonia upang ipaliwanag sa akin ang panaginip na iyon. Dumating naman ang mga sarmangkero, mga enkandador, mga astrologo at mga manghula. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit hindi nila ito may paliwanag. Ang kahuli-hulihan nagpunta sa akin ay si Daniel, na pinangalanan kong Belteshazzar. Ayon sa pangalan ng aking Diyos, sapagkat sumasa kanya ang espiritu ng mga banal na Diyos, at inilad ko sa kanya ang aking panaginip. Ang sabi ko, Belteshazzar, pinuno ng mga sarmangkero,
Alam kong sumasa iyo ang Espiritu ng mga banal na Diyos at alam mo ang lahat ng hiwaga. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang aking panaginip at ipaliwanag mo ito sa akin. Ito ang panaginip ko. Habang ako'y natutulog, may isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ang mga sanga nito at maraming bunga